Narito po si PCO Secretary J. Ruiz. Good morning, Sec J. Good morning, Yusek Claire, and sa lahat ng miyembro ng Malacanang Press Corps. Para magbigay ng magpaliwanag dito sa update sa pagpapalawig ng free Wi-Fi for all programs sa MRT at mga hakbang para mas maging digitally empowered ang mga Pinoy sa ilalim ng bagong Pilipinas, ating pag-usapan ngayon kasama sina Department of Information and Communications Technology Secretary Henry Aguda, Yusek Paul Joseph Mercado, at Yusek Dave Almirol. Makakasama rin natin si Chief PNP General Torre. So, sir, ang pag-uusapan naman natin kay Chief PNP, ito po yung hinamon naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong hirang na Chief PNP Police General Nicolas Torre III na manguna sa pagbabalik ng tiwala ng mamamayan sa kapulisan at papabuting serbisyo publiko nito. Inatasan din ng Pangulo si Torre na linisin ang hanay ng PNP, paigtingin ang anti-drug campaign at palakasin ang police presence sa mga komunidad. Pakinggan natin ang naging pahayag ng Pangulo. Let your badge be your daily pledge, not to command, but to serve with integrity. Let every decision uphold the law, and let every gesture reflect the quiet dignity of true public service. May the PNP become a source of hope and reassurance to every community that you protect. Continue to engage with communities and partner with local governments and stakeholders. Strengthen your cooperation with all the other agencies. And above all, center every initiative on the needs, the rights, and the welfare of each Filipino. At para ilatag ang kanyang mga plano sa kanyang panunungkulan, kasama natin ngayon si Chief PNP General Nicolas Torre. Magandang umaga, General Torre. Good morning, sir. At good morning sa ating mga kababayan na nanonood at nakikinig ngayon sa ating programa. May mga tanong po kayo kay General Torre. Isa sa mga pinakamaganda niyang programa ngayon ay yung Quick Response Team ng Philippine National Police pagdating po dun sa pagtawag para respondehin yung mga nangangailangan nating kababayan, lalo na pa mga biktima ng krimen. Well, sir, yung 3-minute quick response ay nagawa na natin before nung ako'y nanungkulan bilang Quezon City Police District Director. At ngayon ay replicate natin first sa Metro Manila at later on sa mga major centers ng buong bansa at later on sa buong bansa na. So, this is in compliance to the directive of the President to make the police more visible on the streets, more active in its mandate of preventing and solving crimes that's happening around us. So ngayon, unahan ko na kaagad, sir, unang sistema kaagad nito ay baka may makita kayo ng mga police boxes, police PCP, presinto na nasasarado na. Isasarado natin kasi kung wala rin lang investigasyon na nangyayari dyan sa mga presintong yan, ibig sabihin ang pulis yan ay dyan lang naghihintay ng ating mga kababayan na tatawag at hihingi ng responde at sila ay magre-responde at dadalhin nila sa kanilang mga headquarters yung mga kasong yan. Hindi doon sa police boxes na yun kasi walang equipment doon at walang materials doon at walang facility doon para sa investigasyon. So rather na sila ay magtatambay dyan, isasarado natin. So sila ay maglalakad sa kalsada or sasakay sa kanilang mga mobile at ang pinaka-bottom line palagi sila may mga radyo. At ngayon, may facility naman tayo ng reporting, yung 911 natin, kaya ito ang gusto kong iparating sa ating mga kababayan kung kayo ay nakakita ng mga police boxes na sarado na at nangailangan kayo ng police. So, ganito po yon. Pinapamemorize ko sa police to. Huwag nyo na kaming hanapin sa presinto or huwag na kayong maghanap ng pulis sa presinto sapagkat ang pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating sila. Darating kami sa loob ng 5 minuto. So, yan ang aming pact sa ngayon. Sa NCR, 5 minutes muna. No. So, huwag nyo na kaming hanapin sa mga presinto sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, kami ay darating sa loob ng 5 minuto.
anywhere in Metro Manila, yan ang gagawin natin in the next 1 month. Bigyan nyo kami isang buwan para magawa yan. Pero kung ngayon nasa Quezon City, dati, nagawa na natin yan dyan with the support of the local government led by Mayor Joy Belmonte. So, sa ngayon, sa utos ng ating presidente, ni President BBM, gagawin natin lahat ng ito sa Metro Manila first and then sa buong bansa. Ang galing. Go ahead, Maris. Sir, magandang umaga po. So, yung sinasabi niyo po na bigyan kayo ng 1 buwan, pagkatapos ng 1 buwan, magiging 3 minutes na? Kasi ang title is 3-minute quick response team. 5 minutes muna because we are starting it in Metro Manila sa ngayon. Yes, I understand. After 1 month. After mga you 3 are months, waiting for magiging 3 minutes na yan. 3 minutes, after 3 months. Mga 3 months, 3 minutes na yan. Sir, sa iba pong issue, yung kaugnay po dun sa direktiba ninyo na paramihan ng mahuhuling mga drug suspect, una, hindi po ba ito naglalagay ng pressure sa mga pulis na manghuli para lang may maipakitang numero? Ano po ba ang magiging basehan nito? Paano kung walang sapat na ebidensya? May quota po ba sila o benchmark na kailangan sundin? O paano nyo susukatin yung tagumpay ng isang police force or team kung halimbawa paramihan ng mahuhuling drug suspect? Maraming salamat, Maris, sa tanong na yan. At this will be a very, very good time to clarify that one. Okay, hindi lang yan para sa drugs. Okay? Para yan sa lahat ng criminality. Because ako'y naniniwala, iisa naman ang paraan para mapatahimik natin ang ating mga pamayanan. Isa lang ang paraan. Para mawala ang criminality dyan, para maging ligtas at maging safe ang ating mga pamayanan, iisa ang paraan. Alisin ang kriminal sa ating community. Priority, alisin ang kriminal sa kalsada. So kung may mga snatcher, tambay, mga nanggugulo dyan, alisin natin ang mga kriminal na yan. At para maalis ang mga kriminal na yan, iisa ang paraan. Hulihin natin. Hulihin natin. Huwag natin pabayaan. Hulihin natin, dalhin natin sa husgado. Ang simula niyan, pagka-aresto mo niyan, dadalhin mo sa piskalya, kumbinsin mo ang piskal na mayroong probable cause para mag-form ng gumawa ng information ang piskal at i-transmit sa korte para sila ay mag-start na ang trial. At the end of the day, pag na-try na sila, pwede silang mapinahan. Yun ang proseso. Okay, ngayon, paramihan. Tama yun. Dapat para magkaroon ng kompetisyon ng ating mga pulis. Sa ating mga pamayanan, titigilan tayo sa panghuhuli pag wala na tayong makitang kriminal. At kung wala ng kriminal, tapos na rin ang trabaho ng pulis yan. Okay? So, paramihan talaga yan. Ito ang ating gustong emphasize dyan. Huli, hindi patay. Okay? So kahit nagaano karami dyan, kahit umabuso ang pulis dyan, pag sa tingin nila walang basihan ng huli ang pulis, tandaan natin, human rights, basic human rights, ang right for counsel. Andyan ang ating PAW, si Attorney Persida Acosta. Libre ang mga abogado dyan sa lahat ng mga city centers, municipal centers, merong PAW. Kuha sila ng PAW, asuntuhin natin ang pulis kung sa tingin nila ay nagmamalabis ang mga pulis. Pwede silang pumunta sa ating IAS. Kahapon, sinabihan ko ang ating Inspector General ng IG, ang IG natin, ng Internal Affairs Service. Pwedeng magreklamo ang mga kababayan natin sa Ombudsman, sa pleb, sa mga mayor, or sa mga media na gaya nyo. Pwedeng dalhin ang kanilang mga reklamo, imbestigahan natin ang pulis, tingnan natin kung tama o hindi ang aresto. Hindi ito yung dating nangyayari na patay ang tao, ang nagrereklamo yung pamilya. Hindi ganon. Ang hinuli mismo, buhay yan. Pwedeng kumuha ng karapatan at pwedeng kumuha ng abogado dahil yan ay kanyang karapatan. Dahil pag inaresto ka, babasahan ka ng Miranda rights. You have the right to remain silent. You have the right for an attorney. And if you cannot afford an attorney may be accorded to you. Sir, follow-up. Sinabi niyo po na hindi lamang para sa drug war or to intensify the anti-drug campaign, but it is for the entire criminality. Pero yung laging nagiging issue kasi, yung pagtatanim halimbawa ng ebidensya, not necessarily for drugs, pwedeng yung baril or whatever. Paano natin maiiwasan yung ganito kung halimbawa magko-kompetisyon yung mga pulis at yun nga, baka ma-pressure sila. How do you maintain the integrity of the process para hindi we understand that there's IAS, merong mga legal processes na pwede silang puntahan, pero para hindi na sana humantong na magrereklamo pa sila, the integrity of the process itself should be maintained. How will you maintain this? Alam mo, Maris, we have to trust the process, no?
Alam ko, mahirap na sabihin niya na we have to trust the process. Pero the choice is here. Pumunta ang ating kababayan, ang mga kababayan natin pupunta sa pulisyan, pupunta sa presinto. Bakit? Humihingi ng redress. Sir, tulungan nyo kami kasi may mga adik doon sa aming, may mga adik na tambay doon sa aming daanan. Anong gusto niyo sagot ng pulis? Punta ka sa barangay, bahala na sila doon. Or manghuli tayo. That's a choice. No. So, ang sinasabi ko rito is that magtatrabaho ang pulis dahil ako'y naniniwala talaga ang primary na trabaho ng pulis ay bigyan ng kalutasan ang mga hinaing na idinudulog sa kanila. At marami dyan sa hinaing na idinudulog sa pulis ay redress sa paglabag ng kanilang karapatang pantao. Sila ay sinuntok, sila ay sinaksak, sila ay hinold up, sila ay ninakawan, or sila ay ginugulo sa kanilang mga community ng mga walang magawang tambay, naglalasing, daanan nila, maliit na eskinita, nakakatakot. So, yan, pag sa ganyang sistema na ang utos ng mga pulis, arestuhin nyo ang mga kriminal na yan, natural lang na maging resulta nun, dadami ang mga aresto. Ngayon, kung sa tingin naman natin, gagawin ng mga pulis na dahil may kota, walang kota ho, walang kota. Ang sa atin dyan, ang measure dyan is yung reduction and elimination of the threat in our community. Yung pag-alis ng kriminal. Walang sinasabi niya na alisin natin ang hindi kriminal, gawin natin silang kriminal. Hindi ganon. Hindi po pwede yung sasabihin na palabanin natin ang mga yan. Hindi ganon. That's crazy, no? Ang sa atin dito, gawin nating payapa ang ating komunidad. At ito ay sa pamamaraan ng pag-alis ng mga kriminal. Yung hindi kriminal, ba't mo alisin? Ng ebidensya, paano nyo lang masisiguro na hindi mangyayari ito? Hindi ko may-assure sa'yo na hindi nila gagawin, pero pag ginawa nila, i-dismiss ko sila sa serbisyo. Ikukulong ko sila for incriminatory machinations. And mind you, nung sa CIDG ako, merong naimbestigahan kami yan hanggang ngayon nasa kulungan, isang lieutenant colonel at siyam na NCO. Dahil sila ay naimbestigahan, nireklamo na nagplant ng ebidensya at nag-orchestrate ng isang bypass na hindi naman totoo. So, hanggang yun nasa kulungan. Yan ay even without the warrant of arrest and wala pang, pulis sila eh. So, essentially, I placed them in the custodial center. Ang kanilang trabaho ay maglinis nung selda nila araw-araw. So, they really cannot, unless they will resign, they cannot violate that order. Okay, so because ang custodial center ay part ng PNP camp at sila ay nirestrict ko doon. Okay, susunod na magtatanong, Ms. Kath Valente, Manila Times. Yes, sir. Good morning, General Torre. Sir, the CHR Commission on Human Rights earlier raised concerns over your directive, Paramihan System Directive. They're saying that historically daw, such a framework has incentivized shortcuts and arbitrary practices that undermine human rights. How do you ensure po that na hindi magkakaroon ng abuse and hindi mauulit yung mga nangyari ng past administration during the drug war operations? Thank you. Ito po ulitin ko, buhay ang tao na huhulihin. Walang patay at we will not condone wanton killings or wanton murders. Ngayon, andyan ang CHR. Then we will liaise with them, we will talk to them at gawin natin silang partners na pag merong abuso ang pulis, we will very, very, very much welcome the investigation to be launched by the CHR. Open sila, so isa silang ahensya na pwedeng dumulog ang mga hinuli ng pulis o ang mga kamag-anak nila ng mga sinasabi nilang feeling nila ay inaresto sila ng pulis na walang basihan. So CHR will be asking the CHR and we will partner and will fully cooperate with the CHR kung ano man ang mga dokumentong kanilang kailangan para sa pag-imbestiga ng mga reklamo makakarating sa kanila regarding sa illegal arrest. Tuesday New, DCWB. Diyan, mukhang marami na natakot ng mga drug addict bigla. Ayun po, that's the purpose. That's the purpose. Dalawa lang yan. Tumigil sila kung kailangan nila ng tulong. Ito sira, hindi naman lahat yan huli lang kaagad para ikulong sila. Baka pwede silang sumurrender din at dadalhin natin sila sa rehabilitation centers para matulungan sila. Kasi wala namang buhay dyan sa droga. Patay lang kaagad ang diretso. It's a slow death really that tulungan talaga natin dapat ang ating mga kababayan na nangailangan ng rehabilitation services. Sa nakita naman natin sa mga survey na yan yung mga gusto ng taong bayan. Yes, ng mga mamamayan dahil nga napakaraming addict na nagkakalat. Kaya ngayon,
Itong order ni General, tama lang yan para sa ating mga kababayan. Tutugunan natin yung kanilang takot laban sa adik. So, Tandaan natin, isa pang gusto kong i-clarify. Yan kasing paghuli, yung warrantless arrest, may obligasyon ng pulis dyan. Isusulat niya yung sa kanyang affidavit of arrest, ang circumstansya niya, nakasulat yan. At pipirmahan niya yan, hindi magbabago na yan. Dadali niya piskal, tataas ang kanyang kamay, susumpaan niya yan. Pag napatunayan na ang kanyang sinabi dyan, isinulat dyan ay mali, kulong ang pulis dyan, perjury, dismissal from the service yan. May kulong pa yan kung drugs yan at yan ay incriminatory machinations. That is life in prison. Hindi yan sabi na ang pulis ay ganun-ganun na lang. Hindi. We'll make them accountable. We'll hold them accountable. Kasi nga, ang kapalit naman yan ay magiging metrics naman ng performance nila yan. Totoo yun. Ang una nyo nakita, metrics ng performance yan. Pero ang risk naman ng pulis dyan ay napakalaki rin. Sapagkat kung ikaw ay gagawa ng illegal na aresto, lalong-lalo na dito sa Metro Manila na kung saan nagkalat ang CCTV, nagkalat ang mga cellphones, at mapatunayan na nagplant ka ng droga, hindi ka lang dismissed from the service. Kulong ka pa ng habang buhay. So, please, ang ating mga kababayan, magtiwala po tayo sa proseso. Ito po ang nakasaad sa batas. Ito po ang susundin natin. Ito ang proteksyon ng ating human rights. Good morning, General. Recently, mayroon pong huli ang PDEA na understand kasama ang PNP ng drugs sa Mariveles, Bataan, sa karagatan nila nakita. Ito na po ba yung resulta ng sinasabi ni Presidente na close coordination with the PDEA para doon sa intensifying illegal drugs operations? Napakaganda ng tanong mo, Ms. Tuesday New. Andito ang Regional Director ng Region 3. Andyan din ang ating PIO. Pwede ba? Can I request straight from General Jean's mouth, siya ang involved doon sa case na yon. Please. Sure, General. To answer po yung question po ni Ma'am Tuesday, yes po ma'am, ito po yung aming pagtugon doon sa utos po ng ating Pangulo na mas lalo pong palakasin ang koordinasyon po ng Philippine National Police sa PDEA po, at yun po ang nagresulta. Kung matatandaan nyo po nung nakakaang buwan ay magkakasunod po na malalaking volume po ng illegal drugs ang nakuha po natin sa Angeles City, at ito nga pong pagkakadiscovery po ng mga lumulutang po ng mga illegal drugs dyan po sa galing po actually po yan sa Zambales ma'am. Ang nakakuha po niyan ay yung mga mangingisda po galing sa Bataan, at dinala po nila yan sa Bataan at isinorender po sa PDEA at PNP. At sa ngayon po ma'am ay nagsasagawa po ng joint patrol po ang PNP Maritime Group, ang Philippine Coast Guard at Philippine Navy, dahil tinitignan po natin baka may mga kasama pa po yan na maaring palutang-lutang pa rin po. At gusto ko rin po Sir Jay na kuhanin ng pagkakataon pong ito para manawagan din po doon sa mga mamamayan po nating naninirahan sa mga coastal areas, pati na rin po doon sa mga posibleng nakakita po ng mga ibang parte po nitong mga drugs po na ito, ay makipagtulungan po kayo sa amin kung meron po kayong nakikita po dyan para ma-recover din po natin yan kung meron pa pong natitira na bahagi po yon ng mga naglulutangan pong drugs dyan po sa area po ng Bataan at Zambales po. Follow up lang po, ma'am. I understand ito ay nakuha dahil sa tulong ng mga fishermen. Mayroon po bang parang sort of incentive naman sa kanila para mahikayat sila na makipagtulungan po sa PNP and PDEA para mas gumanda yung operations laban sa illegal na droga? Maganda mo ma'am, at naitanong niyo po yan ma'am, at ako po mismo ang nag-utos sa ating Provincial Director po ng Bataan at Zambales po, at nakikipag-usap na po sila ngayon sa kanilang mga governor para mabigyan nga po ng insentibo ito mga kababayan po natin, lalong-lalo na po yung ating mga mangingisda na kusang nag-surrender po nitong mga illegal drugs, para bigyan din po sila ng insentibo. At ito rin po yung ating gagawin doon po sa makakapag-report pa po sa atin kung sakasakaling meron pa po silang makikita na lumulutang po dyan sa mga coastal areas, para naman kahit paano magsilbi po itong motivation at inspirasyon sa iba nating mga kababayan para tulungan po tayo na masugpo po itong problema po natin sa illegal na droga. Dahil sabi ko nga po kanina, ito po yung utos ng ating Pangulo, at yun po ang patuloy po nating gagawin.
Nasaan na po ngayon, ma'am, yung mga na-confiscate na illegal drugs at ano po ang gagawin dyan? Susunugin ba yan o papaano po? Isinurrender na po natin yan, ma'am, pagkatapos po ng proper inventory and documentation po. Nasa custody na po yan ng PIDEA po at ini-schedule na lang po, ma'am, yung pagsunog po niyan para po siguraduhin po natin na hindi po yan marirecycle at talagang immediately po ang magiging distraction po ng mga illegal drugs po na nakumpiska po natin. Thank you po. Thank you very much to your team, General Jean Fajardo, at congratulations sa kanila. Napakalaking accomplishment po yan. At balik na ulit tayo kay General Torre regarding naman po yung direktiba ng Pangulo ng police presence sa mga komunidad. Sir, kasi ang sabi ng Pangulo dapat maramdaman ng tao. That's the reason why, sir, kanina sa opening statement ko, na isinasarado na natin yung mga maliliit na mga presinto, yung mga PCPs at saka yung mga police boxes, pinapaalis ko na yun para ang mga police ay huwag na tumambay doon. Ang mga police natin ay, I would rather na ang police ay tumatambay sa 7-Eleven, dyan sa labas ng 7-Eleven, sa labas ng palengke, sa labas ng mga drugstores, kung saan sila ay nakikita at pinupuntahan ng mga tao. Nakasilong sa, hindi naman ibig sabihin na dahil kailangan natin ang police visibility, nandun sila sa ilalim ng initan. Hindi naman. Although pwede ko, gusto ko rin sabihin sa kanila na lahat ng mga pulis dapat mas maitim kaysa sa Chief PNP. Alam nga naman ang Chief PNP ang pinakamaitim. Kailangan lahat sila maglakad at maglakad sa kalsada so that parang nakikita sila. So, ibig sabihin, dapat lumabas sila. Huwag sa aircon. Nothing. No. Baka bata man niya, matanda, pwedeng takbuhan ng pulis. Yes. Mamang pulis, may nangyayaring krimen dito. Pero ang pinaka-importante sa lahat, huwag kalimutan, buhay ang 911. Tawag kayo sa 911, then press 1 for police assistance. Ito na yung ginagamit yung technology. Yes, andyan na yung teknolohiya, sir. Sugpo ng krimen. Yes, sir. Sir, paano yan? 24/7 ba yung police presence natin? 24/7 ang police presence, especially dito sa Metro Manila, sir. That's why ginawa ko ng 8 hours per day ang duty. 8 hours per shift ang duty natin. Pagkatapos mga tao natin magtatrabaho ng 24 hours ang shifting nila. So that kahit alas 4 ng umaga, kahit alas 3 ng umaga, alauna, alas 2, tanghaling tapat, alauna ng hapon, tirik na tirik ang araw, ang pulis natin ay 100% ang kanilang sa gabi battery. naman, yung mga tinutugunan natin, yung mga community, yung nagtatrabaho sa mga call centers. Yes, kasama dyan, sir, ang mga nagtatrabaho sa call centers because Manila, it never sleeps. Hindi natutulog ang Manila eh. Okay. Next to ask, Ms. Maricel Halili of Channel 5. General, magandang umaga po. Balik lang po ako doon sa usapin ng drugs. Because I understand yung paramihan, parang it's easier kapag yung mga small groups na involved sa sa crimes and drugs. Pero how about the high-profile syndicates ng illegal drugs? What's your plan? And meron ba tayong minomonitor na mga high-profile individuals din na possible involved like in the previous admin? Tuloy-tuloy yan. Hindi naman nagbabago. May high-value targets at saka may mga street-level targets tayo na ginagalaw. At sa ngayon, kung makita nyo, ang confiscation natin ng droga actually, napakalaki. Despite sa hindi gaanong nabibigyan ng media mileage yung mga nahuhuli nating mga tao at mga operations natin na conduct. Pero 44 billion na ang ating nahuhuli worth ng droga since January this year. So it's really 44 billion? 44 billion, sir, ang worth ng droga na ating seizure. That's bigger than the whole drug war. That's bigger than the whole drug war. So it's quite we're very, very optimistic in the way we do things. Kaya ako'y naniniwala, tama ang ating direksyon. Sa ngayon, ang napapansin kasi na palaging sinasabi, bumalik naman ang droga dyan sa kalsada, etc., etc. Now, we are hoping na ito naman, sa challenge ko sa ating mga kapulisan, hulihin nyo, dalhin nyo sa piskal, lagyan nyo taasan nyo ng kamay sa inyong affidavit na kumbinsin nyo ang piskal, sila ay may kasalanan, sila ay dapat makulong. Ngayon, kung sa tingin naman nila na itong mga tao na to, sa mga pamilya naman na, para hindi kayo makulong, lumapit na lang kayo sa pulis, magparehab kayo, we will help them on that aspect. Sir, one last. On other issues, naglabas po kasi ng statement si Mayor Baste Duterte saying na 3 ranggo ang tinalunan ninyo because it's not a merit-based promotion and he even called you an attack dog. What do you want to tell Mayor Baste? Okay. I just respect his decision and I respect his opinion. And
rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. Okay? So, anong rango ng unang chief PNP at anong rango ko bago ako naging chief PNP. So, it really goes back to him, really. Seriously speaking, it goes back to him. Okay? The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? So, Salamat, General. thank you. Next to ask question is Ms. Pia Gutierrez, ABS-CBN. Hi, General. General, hingi rin din po ako ng reaction dun sa sinabi ni Vice President Sara Duterte sa kanyang interview sa The Hague. She said that, she questioned your appointment as PNP chief, even calling it sketchy, especially as a Senate committee daw found that you have violated the law in implementing the arrest of her father, former President Duterte. Can you comment on that? Again, I respect the opinion of the Vice President and the opinion of everyone regarding the things that we've done during the arrest of Mr. Duterte and his eventual transfer to The Hague. The findings of the Senate Committee is still within the Ombudsman, and the Senate Committee is not a disciplinary machinery nor a court that can say who is right and who is wrong, who is guilty and not guilty. So I think we will answer all those things in a proper forum. Okay. Thank you. Mr. Next to ask the question, Mr. Harley Valbuena of PTV4. Good morning, General Torre. Going back po doon sa quick 3-minute response na ipatutupad nyo or sabi nyo nga po sa NCR, magiging 5 minutes muna. Just in case, there will be police or police units na hindi makakatugon doon sa 3-minute or 5-minute response time natin. Ano po yung magiging sanction sa kanila? Sasakit ang katawan nila. Iti-training ko sila and we will make sure that they will comply with it. So, drill, and more drills will be the key. So, makikita nyo, ang mga pulis natin, aktibo yan. In the next few days, aktibo yan. Tatakbo ang mga patrol car, tatakbo ang mga tao natin sa mga lugar na randomly ay sasabihin natin na dito ang responde so that at the end of the day, mag-gel ang teamwork. Mag-gel at magkaroon ng teamwork ang bawat unit sa ground. For another question po, one of the directives of President Marcos during your assumption as PNP chief is bilisan ang investigasyon sa mga kaso laban sa mga pulis na lumabag sa batas upang maibigay natin ang ustisya sa lalong madaling panahon. So sir, will this include the police personnel who are involved in the extrajudicial killings during the past administration? Dalawang separate ko niyan, ano? Dalawang separate directive. May mga pending na kasing investigation regarding sa EJ case na nasa iba-ibang mga forum na. Meron nang nasa DOJ, meron nang nasa Korte, at meron ng mga iniimbestigahan ng NAPOLCOM, ng IAS, and many other disciplinary machineries kung saan dumulog ang mga biktima. Sa side natin ngayon, yung sa mga airing caps ngayon on my watch, and during the term of President BBM, talagang ina-expedite natin dyan. I have talked to the Director of the Internal Affairs Service, kay Attorney Dulay, at napag-usapan namin at napag-agrihan namin na talagang expedite namin ang mga investigasyon na yan so that we can resolve immediately ang mga cases na ito so that ang mga pulis natin, whether they'll be penalized or they'll be exonerated so that they can go back to where they are supposed to go, whether to go to work or to go to suspension or dismissal as the case may be. Okay. Thank you. Susunod na magtanong si Ms. Annalie Soberano of Bombo Radio.